So ito mga sangkay, alamin po natin ang kaganapan dyan sa Middle East. Tumitindi daw po ang digmaan sa Israel. Hey guys, this is me, Sangkay Janjan. I'm back for another vlog today. Kamusta po kayong lahat? Kung ikaw ay Solid Sangkay, please mag-comment po kayo sa ibaba ng hashtag Solid Sangkay kasama po ang inyong mga lugar. At ito, pag-usapan po natin ang bansang Israel, Lebanon at marami pang mga bansa dyan ngayon mga sangkay na nahaharap po sa matinding digmaan. Ako po, isa nga po sa sinasabi ng mga analyst na posible daw po ito magdulot ng mas malawak pa na tensyon. So alamin po natin ang nangyayari ngayon mga sangkay dahil medyo nakakatakot na po yung nangyayari dyan sa Middle East. Bago tayo magsimula o magtuloy-tuloy, pakisubscribe po muna yung ating YouTube channel. 1.3 million subscribers na po tayo. Kaya naman, kung hindi ka pa po nakakapag-subscribe, ano pang hinihintay mo? Click the subscribe down below, click the bell, and click all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Alright guys, eto makiki-update lamang po tayo tungkol po dito sa kaganapan tensyon sa bansang Israel. Tensyon daw po ng Israel at Hezbollah. Lalo pang tumindi. Itong Hezbollah, mga sangkay, ang nasa likod po nito ay ang Iran. Kaya nga po sinasabi, mga sangkay, na 7 daw po ang kalaban dito ng Israel, napapalibutan daw po sila. At ang malupit, ang backup daw, mga sangkay, sa 6 na kumakalaban doon sa Israel, Iran. So sa madaling sabi, may 6 na grupo, pampito ang Iran, pero ang pinaka-big boss nila ay ang Iran, mga sangkay. So ngayon, tingnan po natin ang balita. Lumobo sa mahigit 2,000 ang nasawi sa Lebanon. Grabe, 2,000 na po, mga sangkay, tingnan nyo. Kasunod yan ng patuloy na pag-atake ng Israel laban sa militanteng grupong Hezbollah. Nasa frontline ng balitang yan, Camille Samonte. Umaga man, tanghali, hanggang gabi. Grabe. Kabi-kabila ang sunog sa iba't ibang bahagi ng Lebanon. Ayan, mga sangkay. Kaya nga po, wag po natin hilingin na magkaroon po ng digmaan dito sa ating bansa. Naku, mga sangkay, madala na po tayo sa nangyari ng World War II. Pilipinas ang ginawang battlefield ng Japan at Amerika. Huwag po natin hayaan na maulit ng mga sangkay. Ngayon, eto po, tingnan nyo po ang nangyayari dyan, Israel. 2,000 mahigit na daw po. 2,000 mahigit. Ang nadali na. Natumba mga sangkay dahil po sa digmaan na ito. So lalo pang tumitindi mga sangkay. Tapos, ewan ko paano ina-handle to ng Israel. Kasi, napakaliit na bansa, mga sangkay. Kung titingnan po natin yung mapa ng Israel, tingnan natin. Kung gaano kaliit yung mapa ng Israel. Tingnan po natin kung gaano kaliit, mga sangkay, yung mapa ng Israel. Para lamang po makita nating lahat. Sobrang liit lang. Napakaliit lang po na bansa, mga sangkay talaga eh. Pero ewan ko paano nila nahahandle yan. Paano sila nakakalaban, mga sangkay. Liit-liit lang naman nila. Ito po yung Iran, di ba? Asan yung Israel? Ayan. Kita nyo, mga sangkay? Ayan po ang Israel. Ayan Ito lang. Ang Iran ay ito, Jordan, Iraq, Syria. Halos lahat ng yan, mga sangkay. Though ngayon, hindi naman lahat pumalag talaga ang may pasimuno netong digmaan, mga sangkay, itong Persia. O sa katawagan ngayon sa panahon natin ay Iran. Sila yung nagmamanipula sa paligid daw po, ayon po sa report, mga sangkay, sa paligid daw po ng Israel, Iran ang nagmamanipula. Ngayon, mga sangkay, walang ginawa din po ang Israel. Ito Israel, Lebanon, yan po magkadikit lang. Walang ginawa ang Israel, kundi gantihan itong mga kumakalaban sa kanila.
Eh buti nga, hindi na ikisali yung Egypt. Jordan, wala. Hindi po tulad dati, mga sangkay, no? Ngayon, Iran. At tingnan nyo kung gaano kaliit lang ang Israel. Ito lang po siya. Nakikita nyo ba mga sangkay kung gaano kaliit? Sobrang liit lang. Ito lang siya. While ang Iran, tingnan nyo kung gaano, kahit sabihin pa po natin, gawing 10 na Israel, hindi po magiging kasing laki ng Iran. Sobrang laki ng Iran, mga sangkay. Ayan, no? So ngayon, ano ba ang mangyayari, mga sangkay? Ito ngayong binabalita ay ang Lebanon, na ang backup, yung big boss nito ay ang Iran. O, tingnan po natin ang report. Kasunod yan ng patuloy na ground assault at airstrike ng Israel para limasin ang militanteng grupong Hezbollah. Grabe, oh. Grabe. Araw-gabi, no? Ayon sa Israeli military, mahigit 50 Hezbollah members ang nasawi mula sa October 4 attack. Kabilang doon ang 6 na senior commander umano ng Hezbollah. Grabe. At ang successor umano ng Hezbollah na si Hashem Safieddin. Matatanda ang una ng nasawi ang leader nilang si Syed Hassan Nasrallah. Sa kabila niyan, lumobo naman sa mahigit 2,000 ang namatay. Tingnan nyo yan, mga sangkay. Gaano karami? 2,000 mahigit na po. Sumakabilang buhay. At ang damage, mga sangkay, 9,000 mahigit or almost 10,000 na. Doon lamang po ito sa Lebanon. Dahil po sa Israel at Hezbollah. Ganyan po katindi ang naidudulot po talaga nitong walang kwentang digmaan. Sa Lebanon, sa loob ng isang taong pag-atake ng Israel, halos 10,000 ang sugatan. Ang masaklap, Ito yung masaklap. damay pati mga sibilyan. Git naman Yan ang mahirap, mga sangkay, no? Pati yung mga hindi naman talaga walang kinalaman dyan, mga sangkay, namumuhay lang ng tahimik, madadamay po sila. Ganyan ang gera, mga sangkay. Ganyan talaga. Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, sumali ang Hezbollah sa giyera sa Gaza kontra Hamas. Umatake raw ng mahigit 8,000 airstrike ang Iranian-backed group. Maraming civilian din ang namatay. Kaya naman, karapatan daw ng Israel na depensahan ang kanilang bansa. Dagdag pa ni Netanyahu, terorista ang sumira sa Lebanon. A gang of tyrants and terrorists. Ito, narinig ko, mga sangkay, itong message na to eh. Grabe yung message dito ni Netanyahu na parang ang sinasabi po niya, ang bansang Lebanon ay sinabutahe nitong Hezbollah at Iran. Yan na po ang Lebanon ngayon, mga sangkay. Destroyed it. That's what happened. Lebanon was once known for its tolerance, for its beauty. Today, it's a place of chaos, a place of war. Pero ang United Nations pinangangambahan na matulad ang trahedya sa Gaza. Samantala, nananatili naman sa Alert Level 3 Huwag naman sana umabot sa ganito ang Lebanon, no? ang Lebanon ayon sa ating Department of Foreign Affairs. Una nang sinabi ng Department of Migrant Workers na nakaschedule ang repatriation ng 151 Pinoy mula sa Lebanon. Ayan, no? Nasa 151 na mga OFW nakatakda ng umuwi. 225 naman pinoproseso ang dokumentos. Pero mga sangkay, marami pa po. Kaunti lamang po yan. Kailangan pa po dito, mga sangkay, makauwi yung ibang mga kababayan natin. Mahigit 200 naman ang pinoproseso pang may uwi. Nagbabalita mula sa frontline. Okay, so yan po yung ganap ngayon, mga sangkay, dyan sa Middle East. Ipagdasal po natin kasi, alam nyo, pagdating po sa Bible prophecy, ito ha, pagdating po sa Bible prophecy, ang Middle East, sentro, mga sangkay, sa mga mangyayari. Yung Battle of Armageddon, yung Gog and Magog war na paparating, mga sangkay, Antichrist, magiging sentro ito, mga sangkay, ng propesiya mula po sa Biblia. Kaya, well, maging faithful na lang tayo kay Lord. Yun po yun, mga sangkay, para maging safe po tayong lahat sa kung ano man ang paparating. Kasi sabi ng Bible, di ba?
mangyayari talaga ang lahat ng ito bago daw po ang pagbabalik ng ating Panginoong Jesus. Well, ano po ang inyong komento mga sangkay? Just comment down below. Mayroon po akong isang YouTube channel. Sana ba yun? Ito po. Hanapin niyo po ito sa YouTube, Sangkay Revelation. Nag-upload po tayo dito ng mga magagandang content mga sangkay. Hindi kayo maboboard dito dahil maganda po yung content natin. Hanapin niyo po ito sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po yung magpapaalam. Nag-iingat pong lahat. God bless everyone.